So welcome back sa channel natin guys. For this video, mag-solve tayo ng another example ng decomposition of rational functions involving repeated linear factors into partial fractions. So meron tayong given na x squared plus 1 all over x squared times the square of the quantity of x plus 1. So kung mapapansin nyo guys, obvious na obvious, meron tayong repeated. Bakit repeated? Kasi meron tayong mga squares. Linear factors, bakit? Kasi ito guys, na x na nasa labas, ang factor niyan o ang root niyan is 0. And ito naman guys, meron tayong x plus 1 na factor. Ang root niyan guys is negative 1. So meron tayong 0 at saka meron tayong negative 1 na naulit, kaya naging repeated. So paano tayo magsosolve ng mga ganitong cases? So muna natin gawin guys, decompose na natin siya dire-diretso. Equal dapat siya sa, so ang gagawin natin guys, kung ilan yung factors na nasa ilalim, ganun din kadami yung constant. So kung mapapansin nyo, meron tayong x squared, meron tayong x plus 1 squared. So magkakaroon tayo ng 4 na constant. So assume tayo ng a over, ang gagawin ko guys, dito muna tayo sa x squared, di ba? A ko ngayon, over ko lang sa x, degree 1. Plus, meron akong b over x squared degree 2. Yun na yung x squared ko, di ba? So, dito sa x squared, meron akong dalawang function or fraction na pinag-decompose. So, equal ngayon to sa, plus ngayon to sa c over, dito naman tayo sa x plus 1. So, meron tayong degree 1 muna na x plus 1 plus d over yung degree 2 na x plus 1. So, x plus 1 squared. Yan. Ito ngayon guys, yung decomposition natin nitong rational function na to. Magsusunod natin gagawin guys, i-write muna natin dito. So, meron tayong x squared plus 1 all over x squared times x plus 1 squared equals sa a over x plus b over x squared plus c over x plus 1 plus d over x plus 1 squared, diba? Tapos, i-multiply natin yung buong equation dun sa denominator ng rational function natin, which is x squared times x plus 1 squared. Yan. So, multiply natin itong multiplier natin sa left side, maka-cancel yung denominator dito sa multiplier natin. Ang matitira is x squared plus 1. Equal to ngayon guys sa, so meron tayong a, sulat natin a. X squared times x plus 1 squared divided by x. Ang maka-cancel lang guys is itong x na to at yung isang x dito. Therefore, may natira pa tayong isa pang x. Tapos itong x plus 1 squared natin, di ba? Plus b times. So dito, itong multiplier natin divided by x squared, maka-cancel yung x squared, di ba? I-cancel siya nitong denominator natin. So ang matitira, b times nito. So meron tayong x plus 1 squared plus c tayo ngayon. C. So dito naman, meron tayong x plus 1 sa denominator. So ang maka-cancel yung isang x plus 1 ito. Pero meron pa tayong x squared dito. Tapos isang x plus 1. So gawin natin c times x squared, kasi wala namang na-cancel dun sa x squared natin. Ang na-cancel yung isang x plus 1. X plus 1. So hindi na to degree 2 kasi na-cancel na yung isa. Diba? Plus d times, so ang papansin nyo guys, x plus 1 squared, x plus 1 squared, maka-cancel, matitira x squared. Yan. Ito na ngayon guys yung equation natin. So ang susunod natin gagawin, isusolve na natin yung values ng a, b, c, and d natin. Paano? Napakahaba niyan. So analyze muna tayo, diba? So kung papansin natin, meron tayong x squared dito, meron tayong x squared dito, tapos dito sa a, meron din tayong x. Kapag sinet natin yung value ng x natin sa 0, di ba? Para makapag-eliminate tayo,
mag-assume tayo na when x is equal to 0, diba? When x is equal to 0, anong mangyayari? Itong x squared magiging 0 squared plus 1 is equal to, meron tayong a times, dito meron tayong x, diba? So a times 0 times, meron tayong 0, itong x plus 1, 0 plus 1 squared plus b times, meron tayong x plus 1, meron tayong 0 plus 1 squared plus, meron tayong c, tapos meron tayong x squared which is 0 squared times x plus 1, so 0 plus 1 plus d times x squared which is 0 squared. Yan na ngayon, simplify natin. 0 squared ay 0 plus 1 is equal to a times 0 times 0 plus 1 is 1 squared plus b times 0 plus 1 is 1 squared plus c times 0 squared times 0 plus 1 is 1 plus d times 0 squared. So, ang nangyayari, 0 plus 1 is 1. Diba? Dito pa nga lang, pwede natin diretsong simplify eh. Parang ini-step by step lang natin or binabagalan lang natin. 0 plus 1 is 1, diba? Tapos meron tayo ngayon guys na 0. So, i-simplify mo natin yung may mga square, diba? So, para step by step, a times 0 times 1 squared is 1, diba? Plus b times 1 squared is also 1 plus c times 0 squared is 0. So, lagyan na lang natin 0 times 1 plus d times 0 squared is 0. Lagyan na lang natin na 0. So, simplify natin ngayon ito guys. 0 times 1 is 0 times a. Magiging 0, cancel to. Diba? 0 times 1 is 0 times c. Magiging 0, cancel to. Then meron tayong 0 times d is 0, cancel to. Kasi lahat sila equal sa 0. Ang atin na guys, meron tayong 1 is equal to b times 1 or b. Nakuha na natin ngayon yung value ng b natin. Diba? Now, kung babalikan natin to, kapag yung x natin, sinet natin as 0, diba ginawa natin, marami tayong na-cancel, ang tira is b lang. Tingnan naman natin to ngayon guys, diba? Kasi meron tayong x, tapos meron tayong x plus 1, diba? X, tapos x plus 1. Tingnan naman natin sa x plus 1. Paano kapag sa x plus 1, ginawa nating 0? So, halimbawa, kung 0 to, maka-cancel si A. Kung 0 to, maka-cancel si B. Diba? Kung 0 to, maka-cancel si C. Diba? Pero ito, wala naman tong x plus 1. So, baka makakuha tayo ng value ng D. So, try natin. Assume natin, lagay natin dito. When x is equal to, assume natin na gawin muna natin guys, ganito para maintindihan nyo. X plus 1 is equal to 0, diba? Para maging 0 to, kailangan equal siya sa 0. Therefore, ang x natin is equal to negative 1, diba? So, when x is equal to negative 1, anong mangyayari? So, yan yung isolve natin ngayon. So, ang gawin natin, ito guys, diba? Itong equation natin na to, lahat ng value ng x dyan, papalitan natin ng negative 1. So, meron tayong x squared plus 1. Magiging siya ngayon na negative 1 squared plus 1 equal sa, meron tayong a times x. Meron tayong a times negative 1 times x plus 1, which is negative 1 plus 1 na naka-square, di ba? Plus b, di ba? Ito yung plus b, times x plus 1. So, meron tayong negative 1 plus 1 na naka-square, di ba? Plus c. Ito, plus c times x squared. So, c
times yung x natin negative 1 na naka-square, di ba? Times x plus 1, which is negative 1 plus 1 plus d, diba? Plus d times meron tayong x squared, so meron tayong negative 1 squared. Yan na ngayon. So simplify natin, negative 1 squared is also 1, pero magiging positive. So meron tayong plus 1 is equal to, meron tayong a times negative 1. Negative 1 plus 1 is 0 squared, plus b times negative 1 plus 1 is 0 squared, plus c times negative 1 squared times negative 1 plus 1 is 0, diba? Plus d times negative 1 squared is positive 1. So, isa pang step, 1 plus 1 is 2, diba? Is equal to a times negative 1. 0 squared ay 0, plus b times 0 squared ay 0, plus c times negative 1 squared is positive 1 times 0, plus d times 1 is d, diba? So, simplify natin ngayon. Negative 1 times 0, sulat muna pala natin to, 2 is equal to negative 1 times 0 is 0 times a, 0 si a, cancel natin. b times 0, 0 si b, cancel na natin. 1 times 0 is 0 times c, 0 si c, cancel na natin. Ang natira guys, si d. So, d natin ngayon is equal to 2. Diba? So, meron tayong value ng b, meron tayong value ng d. Anong susunod natin gagawin? So, kung mapapansin nyo guys, since yung factors lang natin is x at saka x plus 1, na nag-substitute tayo ng 0, naka-eliminate na tayo gamit yon. Yung x plus 1, nag-substitute tayo ng negative 1, naka-eliminate tayo gamit yon. So, wala na tayong pwedeng factors na i-equate sa 0. Diba? So, kumbaga, naubusan na. Anong gagawin natin ngayon? Since nakakuha na tayo ng value ng b at saka ng d, ito na, d at saka ng b. Wala pa tayong value ng a at saka c. Paano natin ngayon siya isosolve? Mag-a-assume tayo ngayon ng any value ng x, given that gagamitin natin yung value ng b na nakuha natin at saka yung value ng d na nakuha natin. Diba? So, kanina, nag-assume na tayo ng x is equal to 0. Diba? Nag-assume na rin tayo ng x is equal to negative 1. Subukan natin ngayon, pinakita ko naman kanina, kahit anong i-assume natin, okay lang, as long as yung mga nakuha nating values of the constant, yun yung gamitin natin. So, para madali, since meron tayong 0, ang i-assume ko na lang is 1, di ba? Para madali. So, let's say, when b is equal to 1, yung nakuha natin kanina, is equal to 1, d is equal to 2, itong nakuha natin ngayon, and x is equal to 1. Ano kaya ang mangyayari kapag ganyan yung values natin? Diba? So, ito guys, palitan natin ng values ng b, d, tsaka ng x. So, meron tayong x squared plus 1. Meron tayong 1 squared plus 1 is equal to, diba? X squared plus 1 equal yan dito. A times x, meron tayong a times 1 times x plus 1. So, meron tayong 1, this is 1 plus 1 kasi x plus 1 tapos naka-square, di ba? Plus, so meron tayong plus b times x plus 1, which is 1 plus 1 tapos naka-square, di ba? Plus c times x squared, ng x natin ay 1. So, 1 squared times x plus 1, which is 1 plus 1, plus d times x squared, na x natin ay 1. So, meron tayong 1 squared. Diba? So, gawin natin ngayon, 1 squared is 1. Then, sulat natin plus 1 is equal to a times 1 times 1 plus 1, guys, is 2. So, meron tayong 2 squared, di ba?
plus, sulat na natin yung value ng b natin. Yung b natin guys is 1 times 1 plus 1 is 2 may square plus c times, meron tayo ngayon na 1 squared is 1, di ba? Times 1 plus 1 is 2 plus, sulatan natin yung value ng d natin. Ng d natin is 2. So, lagay natin 2 times 1 squared is 1. Diba? So, simplify natin ngayon. 1 plus 1 is 2. Equal siya sa a times 1 is equal na lang sa a. Diba? Times 2 squared. Ang 2 squared is equal sa 4. Plus, meron tayo ditong 1 times 2 squared. Alam natin na ang 2 squared is 4 times 1 is 4. Plus, meron tayo dito 1 times 2 is 2 times c, merong 2c, diba? Plus, meron tayong 2 times 1 is equal sa 2. So, meron tayo ditong 4 plus 2, gawin natin 2 is equal to a times 4 is 4a plus 2c, diba? 2c. Tapos meron tayong 4 plus 2. So, lagay tayo ditong plus 6. Itong 4 plus 2, pinag-add natin. So, gawin natin guys, itong constant na 6, i-transpose natin sa kabilang side ng equation. So, meron tayo ngayon na 2. Positive 6 magiging negative 6. Equal siya sa 4a plus 2c. Diba? So, pag sinolve natin yan, ito guys, ilagay natin sa left side para magandang tingnan. 4a plus 2c equal sa 2 minus 4 is negative 4, di ba? Negative 4. Yan na yung value niya ngayon. Pero, pwede tayong mag-factor out dito ng 2. So, let's say, factor out tayo ng 2. 4 divided by 2 is 2. So, meron tayong 2a plus 2 divided by 2 is 1. So, meron tayo ditong c is equal to, meron tayong negative 4. Divide natin both sides by 2. 2. So, maka-cancel itong 2 na to at saka itong 2 sa denominator. Meron tayong 2a plus c is equal to negative 4 divided by 2 is negative 2. So, i-assume natin guys, ito yung equation 1 natin. Kasi nakakuha tayo ng linear equations na may dalawang unknown. Diba? So, anong susunod natin na gagawin? So, since wala na tayong space, burahin ko na ulit to. Diba? Yan, sana nasusundan nyo kasi maliit lang yung board natin. So, binura ko guys yung value ng b natin dito pero nakasulat naman siya dito. Diba? Yung b natin ay 1. So, ang gagawin natin guys, mag-assume tayo ng ibang values. Ay, binura ko na pala yung ating gagayahan. So, mag-assume tayo ng ibang value ng x ngayon. So, isulat ko lang ulit yung kanina. Since alam natin na ang x is equal to negative 1, dito, palitan ko lang lahat ng negative 1 ng x kasi nabura natin, di ba? So, babalik lang naman tayo dun sa kanina. Meron tayo ngayon na x squared plus 1, di ba? So, x squared plus 1 equal sa a times x. Tapos meron tayong x plus 1 squared plus b times x plus 1 squared plus c times x squared times x plus 1 plus d times x squared. Yan, diba? Yung kanina, nalabura natin, sinulat ko lang ulit, base dito, which is hindi naman mali. Ang ginawa ko lang, lahat ng negative 1, pinalitan ko lang ulit ng x, diba? So, x squared plus 1, a times x, tapos x plus 1 squared plus b raised to x plus 1 squared plus c times x squared times x plus 1 plus d times x squared. Yan, tama yan.
So ang gagawin natin ngayon guys, mag-assume tayo ng ibang value ng x. Pero gagamitin pa rin natin yung nakuha nating value ng b at saka ng d. So nag-assume na tayo ng x is equal to 0, nag-assume na tayo ng x is equal to 1. Subukan natin ngayon x is equal to 2. So let's say, when b is equal to yung value ng b natin na 1, d is equal to yung value ng d natin na 2, and x is equal to, assume natin ngayon na positive 2. Diba? Anong mangyayari dito? So, gawin natin, palitan natin lahat ng x ng 2. So, meron tayong 2 squared plus 1, meron tayong 2 squared plus 1 is equal sa a times 2 times 2 plus 1 squared. Ito yun guys ha, sinusulat ko lang. Plus b times yung x plus 1 magiging 2 plus 1 squared plus c times x squared, meron tayong 2 squared times x plus 1, 2 plus 1 plus d times x squared, meron tayong 2 squared. Magiging ganyan siya ngayon. So solve na natin. 2 squared guys is equal sa 4 plus 1 is equal sa a times 2 times 2 plus 1 guys is 3, then squared, plus yung b guys, papalitan ko na ng value niya which is 1. So 1 times 2 plus 1 is 3 squared, plus c times 2 squared guys is 4, di ba? Times 2 plus 1 which is 3, plus yung d guys, papalitan ko na ng value niya which is 2. So 2 times 2 squared is 4. Solve ulit natin kasi meron pa tayong mga squares. 4 plus 1 is equal to 5. Equal siya ngayon sa a times 2, 3 squared guys is equal to 9, plus 1 times 3 squared, alam natin na ang 3 squared is 9 times 1, 9 lang din naman, plus c times 4 times 3 equals sa 12, plus meron tayong 2 times 4 which is equal sa 8. Yan. So pag sinimplify pa natin ang isa pang beses, yung 5 equal siya sa a times 2 times 9 guys is 18, di ba? 18 plus itong c times 12 natin, lagay lang natin dito c times 12, plus meron tayo guys constant na 9 plus 8 equal yan sa 17, di ba? So ngayon, itong constant natin na 17, since wala siyang kasamang variable, itatranspose natin sa kabilang side ng equation. Meron tayong 5 kanina, then yung plus 17 magiging minus 17. Equal siya ngayon sa 18 times a is 18a plus 12 times c is 12c. So ito guys, isusulat ko sa left side, meron tayong 18a plus 12c is equal sa 5 minus 17 is equal to negative 12, di ba? So dito guys, 18, 12 at saka 12, common factor yung 6. So mag-factor out ako dito guys ng 6. So 6, 18 divided by 6 is 3 times a is 3a plus 12 divided by 6 is 2 times c is 2c. Equal siya ngayon guys sa negative 6 times 2, di ba? Nag-factor out din ako dito ng 6. Kasi 6 times 2 is 12, din yun yung negative. So dito, i-cancel na natin yung dalawang 6. Kasi kapag pinag-multiply natin to by 1 over 6, maka-cancel yun, di ba? Ito ay 1 over 6, di ba? So maka-cancel lang yun. Meron tayo ngayon guys na saan ba? Ayan. Para hindi ko mawala, ito muna ang burahin natin. Itong taas. Ayan. Ang natira natin dito guys is 3a plus 2c. So meron tayong 3a plus 2c equal sa ngayon guys sa negative 2. So ang natira natin is negative 2. Ito ngayon guys yung equation 2 natin. Diba?
So, ang gagawin natin, meron tayong equation 1 in terms of A and C. Meron tayong equation 2 in terms of A and C din. So, ang gawin natin guys, mag-eliminate tayo sa kanila para makuha natin yung one variable in terms of the other. So, isulat ko lang ulit dito si 2A plus C. So, meron akong 2A plus C is equal to negative 2. Siya yung equation 1 natin. So, mag-eliminate ako. Pero bago lahat guys, yung value ng B at saka ng value ng D natin, isulat natin doon para hindi siya mawala. Kasi buburahin na natin to. Kasi na nakuha na natin na ang value ng B natin ay 1 at ang value ng D natin ay 2. Diba? So, yun na. So, ngayon guys, burahin ko na muna to kasi wala na tayong space. Mag-eliminate ako ngayon ng variable para makuha natin siya in terms of the other. Diba? So, let's say, from equation 1, from equation 1, 2A plus C is equal sa negative 2, di ba? So, pwede kong sabihin na si C is equal to si 2A, i-transpose ko sa kabilang side ng equation. So, meron akong negative 2, di ba? Itong negative 2. Then, positive siya, magiging negative 2A, di ba? Yan ngayon yung value ng C natin. Tapos, ang gagawin ko, i-substitute ko siya ngayon kay equation 2. So, substituting C to equation 2, meron ako ngayon na 3A, di ba yung equation 2 natin, sulat lang natin, plus 2C is equal sa negative 2. 3A plus 2, yung C natin equal sa negative 2 minus 2A equal sa negative 2, di ba? Itong C guys, pinalitan ko lang nung value na negative 2 minus 2A. So, perform natin 3A. Yung 2, distribute natin. Meron tayong 2 times negative 2 equal din sa negative 4, di ba? And meron pa rin tayong minus dito, so minus to. 2 times negative 2 is negative 4 times A, di ba? Is equal to negative 2. So, meron ako ngayon guys na 3A minus 4A, di ba? So, gawin natin 3A minus 4A is equal sa negative 2. Yung negative 4 na yun guys, itatranspose sa kabila, magiging positive 4. So, meron ako ngayon 3A minus 4A is equal to negative A is equal sa negative 2 plus 4 is positive 2. So, parang nakuha ko yung value ng A, multiply ko both sides by negative 1. So, si A ko ngayon guys is equal to, diba? Negative 1 times negative A is positive A, negative 1 times 2 is negative 2. Nakuha ko ngayon yung value ng negative 2. At, alam natin na si C. So, gawin natin, substituting A papunta kay C. Diba? C. Si C natin equal sa negative 2 minus 2A. Equal siya sa negative 2 minus 2. Yung A natin ay negative 2. Diba? Therefore, si C natin equal siya sa negative 2. Tapos meron tayong negative 2 times negative 2 is positive 4. Therefore, si C natin guys, si C equal siya ngayon sa negative 2 plus 4, which is 4 minus 2, positive 2. Ito ngayon yung value ni C natin. So, nakuha na natin value ng A, value ng C. Diba? Ang gagawin na natin ngayon, burahin ko ulit to guys, kasi i-substitute na natin. So, kailangan ko ba to? Hindi na. So, yung magiging final answer natin ngayon guys, equal siya sa, sulat natin to, x squared
plus 1 all over x squared times x plus 1 squared equals sa a, yung value ng a natin ay negative 2. So, negative 2 over x plus b, yung value ng b natin ay positive 1. 1 over x squared plus c, yung value ng c natin ay positive 2. 2 over x plus 1, di ba? Plus d, yung value ng d natin ay positive 2 din. So, 2 over x plus 1 squared. Therefore, guys, yung partial fraction decomposition ng rational function natin na may repeated linear factors na x squared plus 1 all over x squared times the square of x plus 1 equal siya ngayon sa negative 2 over x plus 1 over x squared plus 2 over x plus 1 plus 2 all over square ng x plus 1. Ito ngayon, guys, yung final answer natin. So, kung nakita ninyo, medyo naging mahaba lang kasi meron tayong apat na constant or apat na values ng constant na hinanap. Pero, the same process pa rin naman siya dun sa una nating diniscuss, which is the distinct linear factors. So, medyo nag-struggle lang tayo ng konti or naging challenging lang dun sa part na naghahanap tayo ng values ng mga constant natin. So, for this problem, I'm hoping guys na naintindihan nyo yung diniscuss natin. And kung meron kayong mga questions, feel free to leave it at the comment section. Thank you guys and stay safe.